Hi Taurus, reading tayo for today. Pasensya na, ngayon na lang. Ay, malabas na talaga. Ayan, Hierophant. So, Justice. So, yung energy mo, either may legalities kang kinakaharap, or kaya may mga nag-a-advise sa'yo sa kung ano yung kinakaharap mo ngayon. Two of Pentacles. May someone kang either family mo na umiiwas, or feeling mo parang hindi binibigyan ng importance ang ginawa mo or tulong na binibigay mo sa kanya. Ayan, or simpleng eto, kung sa legalities meron kang hindi mo alam kung paano mo didesisyonan, okay? Etong Four of Pentacles. Maaaring may mga bagong kang makikilala. Mukhang eto yung parang baka maging heartbroken ka dito at mapag-iisip ka. Mukhang magugustuhan mo tong connection na ito. So, careful na lang. Okay? High Priestess. Ayan. So, yung beginning na ito, yung beginning na to, mukhang mas prefer mong layuan itong siguro yung kaninang yung nakita natin dito, yung immature energy, baka layuan mo kasi very mature ka, tahimik kang tao. So hindi yun yung cup of tea mo. Ay. Ayun na. Gusto mo yung isang stable siya. Gusto mo yung long-term commitment. Yes, kahit na maraming manira, maaring umayaw. Ayan. Two of Pentacles, Two of Swords, magkakalinya. Maaaring from the past to, meron kang gustong linawin from the past. Ayan, maaaring karelasyon mo from the past, maaaring kasal ka dito. Or maaaring iba, baka, ewan ko, ang pumasok sa akin parang childhood sweetheart. Yung may mga pangako kayo sa mga bawat isa. Ayun. Yun. Ayan nga. Ito yung mga from the past mo. Ex mo siya from the past. So, maaring magparamdam siya. Yung iba sa inyo, may magpaparamdam na ex. Ayan, pero saglit lang to, magpaparamdam. Hindi siya talagang well, yes, sabi niya mag-stay na siya for good, pero parang hindi pa rin, okay? So, pakiramdaman mo na lang. For some of you lang. Ito yung magiging outcome. So, ito, since ito yung gusto mo na long term, yung bagong connection na tingin mong ikasasakit ng puso mo, ayan, magbe-break ng heart mo, iiwasan mo, okay? Kasi ang gusto mo long term eh.
So, clarify natin to. Hierophant, ayan. So, mukhang from the past nga to. Someone na pinakasalan mo na nag-move forward ka. Yung iba sa inyo, merong nag-iintay eh. Meron nag-iintay dito sa relationship na to, yung dating naghiwalay. Yung parang mga nag-away lang, parang may chance na na magkabalikan pa if merong maglalakas ng loob na mag-ask. Pero kung wala, of course, paano magiging magkabalikan, okay? Four of Pentacles. Four of Pentacles. So, meron talaga mga batang nambobola. Ayan. So, nagpapakita na gusto nilang makasama ka, nagpapakita ng love, nagpapakita ng kanilang stability. Ayan. Parang nagpapa-impress. Yun ang tingin ko dito. Marami. Justice. Eight of Wands. Marami nagpapa-impress sa'yo, pero galing ka na dun eh. Ito. Gusto mo na ayaw mo na ng katulad dati na parang hindi kayo nag-uusap, yung ganun relationship, ayaw mo na ng ganun. So, gusto mo, kung mayroong problema, gusto mo pag-usapan kagad. Ayaw mo na ng tahimik kasi yun yung nakasira sa inyo before, yung ilan sa inyo. Eto. So, ito, tahimik, maraming insecurities. Oo, may love, pero may stability. Pero hindi naimik. Ayaw makipag-communicate. So, para sa'yo off yun. Nawala siya. Okay? Para sa'yo off yun. Ayan, Five of Pentacles. Shuffle natin, pero yun pa rin lumabas. So, ayan. So, kung etong relationship na to, kung tahimik lang, hindi siya mag-move forward. So, kailangan ng someone talaga na magli-lead ng way. Okay? Two of Pentacles. Wow. Two of Pentacles. Three of Pentacles. Nag-upgrade siya. From 2. Naging 3. O, diba? Three of Pentacles. So, eto, noon parang happy-go-lucky lang. Pero ngayon, nakikipag-communicate na, nakikihalubilo na. Ayan. So, yun yung gusto mo. Yun yung gusto mong type of connection. Na parang may rules na sinusunod. Para maiwasan ba yung gulo. Ayan. Kasi yung dati parang walang mga rules, parang binata dalaga pa rin yung nangyari eh. Ayun. So, gusto mo, pagka relationship, yung seryoso talaga. Four of Wands. Okay. Victory. Ayan. Two of Cups. Ayan. Ito yung pangarap mo na connection. Yung bagong connection na merong love, na merong commitment, yung parang feeling soulmates. Ayan. Yan ang yung iba naman sa inyo nahihirapan mag-decide kasi mukhang bumalik yung past, and then merong
bagong connection na ideal connection mo. Pero mukhang may nararamdaman ka pa rin sa past mo, sa ex mo. So, ikaw ay naguguluhan. Ayan. Kasi ito yun, no. Yung past mo, parang controlling. Ayan. Parang dun ka na broken heart eh. So, yung past mo, masaya yung relasyon nyo before, and kaya nung natapos yung relationship na yun, na-depress ka. So, mahalaga din sa yung past mo. So, 7 of Pentacles. Okay, so itong reading na to either sa'yo nangyayari or baka sa person mo, ha. So, pwede rin yun. Nasa person mo, si person mo yun nasa isip mo, sa kanya to, sa kanyang energy pala to. 7 of Pentacles. So, yung outcome nito, okay. Ang outcome to long term pero hindi madali. Okay? Hindi siya madali kasi ang daming options, mahirap mamili. Marami ka pang mga darating na immature energy. Ayaw mo kasi ng ganun eh. Ang mga darating kasi puro immature at saka mga parang mga very passionate lang na connection, eh ikaw ang gusto mo stable relationship. So parang wala ka pang darating na magandang connection sa ngayon. So hingi tayo ng advice. The World. So, eto, may matatapos na cycles. Yung pagiging persisting mo. Ayan. Parang i-divert mo yung attention mo sa work eh. Ayan. Da-divert mo yung ano mo. Maaaring mag-work ka abroad sa malayo. Wow, o diba? And magiging maliwanag yung future mo. So, ito mga anxiety na ano mo, na nararamdaman, i-reject mo muna daw and bigyan mo ng pagkakataon yung mga bagong connection na darating. Pwedeng hindi naman sa love, pwede ring sa work muna. Okay? Ayan o, 8 of Swords. So, yung mga confrontations na to, maaaring sa itong mga obstacles na to, maaaring sa work mo, okay, pero itong mga obstacles na to, yung mga naiisip mo, ito yung mga naiisip mo, yung sarili mo mismo, yung nagiging problema mo dito, yung tinatago mo, yun ang magiging obstacle sa'yo, dun ka mahihirapan. Yung pagdating sa future, bright future, okay? Pagdating sa world, ma-achieve mo yan, makukuha mo yan. Pero, yung sarili mo na naglilihim ka, hindi mo pinapakita kung ano yung gusto mo, pinipigilan mo kung ano yung gusto mo. Maaaring dun sa mga connections na immature, may mga nakita ka pero very strict ka kasi ayaw mo ng parang short-term relationship lang. So, ayan, may mga tinatago ka pa. Maaaring ito, ang factor din nito, yung mayroong mga excess na hindi pa sila pinapakawalan.
yun yung nagiging dahilan kung bakit hindi ka makapag fully invest sa bago mong relationship. Ayan, na nalilimitahan. So, ayun, sana may napulot sa reading na ito. And tandaan, gabay lamang po ito hanggang sa susunod na reading. Thank you and God bless po.